Totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi, napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo, sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon, ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban. Hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, eh nasa kanila po yun eh. Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yun. Alam po ninyo, pinagdalhan ng malay-maleta. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuhin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maguhudas. Sir, dun sa issue ng quorum, ng conviction threshold, mas dumarami yung nagsasabi na baka dapat ibaba dahil hindi na nga 24 yung within the jurisdictional Well, my power. opinion, it's malinaw ang constitution. No, 3/4 of all members. So that's is 16. So in my opinion, we have to follow the constitution. No, and sorry, 2/3. Sorry, correction. 2/3 of all members. No, very clear ang constitution dyan. Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyong lahat. Saan mang dako po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Panibagong araw, panibagong reaction video na naman ang hatid namin sa inyo. At dito nga mga kababayan, nagbigay na po ng mensahe itong si Senator Rodante Marcoleta na anumang oras daw po ay maaari na itong maaresto dahil nga po sa mga inventong kaso laban sa kanya mga kababayan. Grabe. At talaga'y gagawin ng mga tutol sa ginagawang investigasyon itong si Senator Marcoleta para siya ay mapatahimik. Pero siguradong hindi papayag yan ang majority ng ating mga kababayan at lalong-lalo na ang mga kapatid nating iglesia na kung sakali nga pong kanilang pipiliting arestuhin itong si Senator Marcoleta ay siguradong marami ang tututol. At mapapanood din natin dito mga kababayan ang naging press conference naman itong bagong halal nga po na Senate President na si Senator Win Gatchalian. At panoorin na po natin ang kabuuan ng naging pahayag nitong Senator Rodante Marcoleta mga kababayan. Pero bago yan, kung bago pa lang di sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Mag-like at pag-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Para lang bigyan ng konting kaluwagan siguro yung isa sa amin na umalis at pumunta sa kanila. At bumalik, At siya pa yung gumawa ng resolution na kunwari ang uunahin ay yung nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Bakit hindi unahin nga itong problemang kinakaharap natin hanggang ngayon ay wala pang kasagutan? Bakit ayaw ninyo na ito yung ituloy natin? Yun. Halimbawa, nasa inyo na ang bit eh. Ayan, Kayo na lahat. Meron ba kaming maaasahan? Meron bang maaasahan ang ating mga kababayan na ipagpapatuloy ninyo? Ito yung inihintay nila eh. Ako,
Wala na eh. Ayaw nilang Totoo po ibigay yan. sa akin. Opo. Ayaw nila akong manguna dyan. Oho. Okay lang. Oho. Pero isa sa kanila, o yung kung sino yung naatasan na siya yung manguna ng Blue Ribbon, magdeklara na kayo. Ayan, agad-agad. Magbigay na kayo ng schedule kung sino ang tatawagin ninyo. Lahat ng mga, alam naman nyo kung sino yung tatawagin eh. Oo. Alam na po nila. Ay, nako. Pero mukhang hindi yun ang priority, Sen. Kapag hindi yun ang priority, hindi totoo kailangan tayo magtrabaho na ngayon. Ah. Kapag yun ay hindi mo hinarap, hindi tayo Naghuhumiyaw ang tao, Sen eh. Ano? hindi tayo mapapanatag eh. Ito yung problemang nilikha nung napakalaking pagnanakaw na yun. Oho. Dinidescribe nga natin dyan eh. Maaring yung pagnanakaw na yun eh. Magiging kandidato na sa Guinness Book of World Records eh. Ang pinakamalaking ano. Oh. Bakit ka mo? Sa nature lang ng nakawan din, no, hindi karaniwang magnanakaw eh. Oho. Ang magnanakaw, yung pa namang mga taong binigyan ng mandato na maglingkod para sa kanila. Oho. Tingnan mo na lang, tiwala ang binigay ng mamamayang Pilipino sa kanila Oho. na sila'y paglingkuran. Binoto sila. Pagkatapos sila yung nagnakaw, imbes na sila ang maglingkod. Ang karaniwang magnanakaw, paulit-ulit nating sinasabi, paiwas yan eh. Tsaka sa gabi yan, Sen, Ayaw siguro. magpakilala. Oo, nakatakip ang mukha eh. Nakamaskara. Lahat ng maskara gagamitin niya para lang walang mapagkakakilanlan sa kanya. Para hindi siya makilala. Di ba? Opo. Sa gabi, gumagamit siya ng dilim para sa ganon ay, yun nga, makaiwas siya. May kubli niya yung kanyang sarili. May Opo. kubli ang kanyang sarili. Pero itong mga nagnakaw, tanghaling tapat din. Broad daylight, tanghali tama kayo. Walang maskara. Kabarong pa. Ganon ka, paano natin i-describe? Ganun ka lakas ang loob nila. Mabuti pa po yung tanghali, Sen, naging tapat eh. Sila, hindi sila naging tapat eh, no? Ay, nako. Ngayon, kung walang magpapasya sa kanila na, simulan na natin ang pagtatrabaho. Oho. Yun ang simula na sanang makita ng taong bayan. Oho. Kasi ang problema na kinasasangkutan natin, napakalaki ng kaugnayan dito. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan ng dahil dito. Nawalan ng tiwala pati yung mga kapital, pati investor, lahat. Opo. Bumagsak ang ekonomiya dahil doon. Bakit hindi yun ang unahin mo? Mukhang ang direksyon na po nila ngayon, Sen, pasensya na kayo. Ito obserbasyon ng iba. Bagay sa social media, mukhang ipino-focus daw nila ngayon ang atensyon sa impeachment yata. Ano ha? Well, yun lang naman ang napansin ng iba. Pero mukhang iniiwasan nila itong direksyon ng flood control. Sen. Siguro, dito nga sila nagagalit sa akin dyan dahil ang ginagawa ko lang naman ay para to pa rin natin yung tungkulin natin. Oho. Nahirang akong Blue Ribbon Committee chairman noon. At nung bago ko simulan naman yon, ako ay nakipagkita sa Pangulo. Opo. At ako nga ay kanyang binigyan pa ng lakas ng loob at binigyan niya ako ng USB na magagamit para umpisahan lahat ito eh. Totoo po, totoo. Ngayon, lahat noon ay nangyari sa aking palagay na meron siyang basbas doon sa gagawin ko. Oho. O ngayon, lahat ng mga apektado, lahat ng mga lumilitaw na may kinalaman sa malawakang pagnanakaw na yan ay gumagawa ng paraan para usigin ako ngayon. Oho. So, ang ginagawa ko naman ay para sa ikalulutas ng problemang ito. Bakit ngayon ako pa ngayon ang ginawa nila ng isang kasong inimbento nila Nako. para sa ganon, matigil ko na itong ginagawa ko. At kayo po bilang senador ay pinanumpaan ninyo na ipagtatanggol po ang saligang batas, ang konstitusyon ng ating bansa. Mukhang iba po ang naging sitwasyon kong, Sen, dahil ito po ngayon ang ginagamit nila para kayo po ay pigilan, pahintuin sa inyong mga ginagawang ito. Ayun naman ay napansin ninyo na patuloy na nagaganap. Unang-una, akala ko nung makuha namin ng beat, Opo. ay may pagpapatuloy namin ang pagdinig sa Blue Ribbon. Ngunit nandun na yung isara nila yung Senado dahil meron Opo. daw May security issue. At nandun pauwiin ang aming mga kawani, work from home. So, yung maliit na puwang na yon na may sakatuparan sana namin ang isang legitimate na pagdinig, pati yun napigilan nila eh. Opo. At sasabihin hindi daw kayo nagtrabaho kasi ganun ang nangyari. Yung June 4 na nagawa namin, halos questionin pa nila kahit na nagamit namin ng session hall, pero wala kaming Blue Ribbon Committee staff.
Opo. na nag-assist sa amin. So, yung huling bahagi sana na maaaring matawag namin na huling-huling pagdinig na lang, hindi rin May isa katuparan. natuloy yun Opo. dahil nga Yan. nakasara ang Congress. Ginawang garrison ang Senado. Parang garrison ng Hapon. Pero makikita sana ng ating mga mamamayan na sumusubaybay na gusto nating gampanan ang tungkulin natin sang-ayon doon sa pamamaraan itinatadhana ng aming mga tuntunin, lalong-lalo na yung batas. Opo. Pero talagang gumawa sila ng paraan para pigilan kami hanggang nga sila ay magkaroon ng power grab noong June 3. Opo. Na kung saan kahit na 12 lang ay pinilit nila na gawin ang sarili nila na sila na ang namiminuno sa Senado. Opo. Yun ang dahilan kung bakit yung pinakahuling pagdinig sana na aming magagawa pa dahil kami naman ang legitimate na nahirang ay hindi na namin tuluyang naituloy. Oho. Ang halip, sa halip ay pinagtiyagaan nilang talagang pigilin lahat ito. Hanggang sa makuha nga nila noong Miyerkules sapagkat nagkaroon ng special session, nawala na talaga sa amin yung liderato, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee. Oho. Bukod doon, Jen, para siguro lalo akong mapigil sa ginagawa ko na tungkulin, na talagang tukuyin at ma-identify natin kung sino-sino ang mga tao sa likod ng malaganap at malaki ang nakawan na yan. Alam naman natin kung sino-sino sila, pero gusto nating ma-formalize sa pamagitan ng pagdinig sana. Yes, tama po. Ngayon, ang ginawa nila, ayun, nag-imbento sila ng sari-saring mga asunto laban sa akin. At alam na natin na nagpahayag na ako ng mga ilang araw na nakararaan na may posibilidad na ako pang aarestuhin din. Yun na nga po. So taliwas sa mga pahayag ng mga ex-marines at saka mga ex-soldiers ng ating bansa, kung sino-sino ang binanggit nila na naka-receive ng mali-maletang salapi. Ako na hindi nagnakaw, Opo. ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang aarestuhin. Oho. So ito'y naipahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun, Jen, maliwanag naman na ako'y sasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Oho. Oho. Ako'y sasama ng Matiwasay. matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Pero mukhang mabigat yun, Sen, sa pangyayaring yan. Kasi kung ganun po ang binabanggit nyo, well, ako personally, mukhang ang ating mga kababayan, parang hindi ata magiging katanggap-tanggap yung bagay na yun, Sen. Kasi batas is batas. Pagkatapos ganun ang gagawin sa inyo, mukhang parang... Lalo na kapag naliwanagan nila na ang kanilang ibinibintang sa akin ay yung pagkakaloob ng mga kaibigan ko ng pansarili nilang pagtulong sa akin. Opo. Pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Opo. Ilang kayang politiko na kumandidato, hindi lamang nung nakarang 2025 elections, magmula sa pinakamababang opisina siguro, Mula sa barangay siguro. hanggang sa senador, ilang libo ang tumanggap ng tulong mula sa kanilang mga kaibigan, mga patron kung sakasakali. Oho. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder? Yun. Diyan yung plunder kasi may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Salapi ng bayan po yun. O kaya kinonekta mo doon sa pangangako mo na bibigyan mo sila ng kung anong Ng klaseng pabor, pabuya Opo, o pangako na ginagamit ko yung aking opisina. Oho. Pero sa panahon na yon, naipaliwanag ko, nung ako'y kumakandidato, bukod sa kalabang ko na yung liderato ng Congress noong panahon na yon, Oho. nasa number 31 pa ako sa survey. Totoo po. Sino ako para mangangako sa kung sino man ang gustong tumulong sa akin? Kung mangako man kayo, baka sabihin, niloloko mo ako, wag ko na mangako. Oo, ang totoo niyan. Sabi ko sa kanila, wala naman akong may papangako sa inyo. Sabi nga ni Mike Defensor, huwag ka na mangako kasi ginagawa lang namin dito, kaibigan ka namin. Yes po. Alam namin na wala ka naman sa posisyon mangako, number 31 ka nga eh. Ako nga nalulungkot. Kasi baka mamaya, hindi mo makaya na sa dami ng ipinagod mo, matatalo ka rin kasi number 31 ka eh. Pagdating naman sa Kongreso, tinanggal ako sa lahat ng aking committees, tinanggal ako sa CA,
pati yung aking ibinibigay na tulong sa tao, yung AX, yung tupad, pati yung panggamot, inalis lahat sa akin. Kulang na lang, pati sweldo niya ata, alisin eh. Hindi naman pwede na alisin yun. Yung sweldo na lang ang natira sa akin. Yung allowance, tinanggal din nila. Yes po, oo. So, sino si Rodante Marcoleta na mangako na mag-commit na kapalit ng anuman ng may tutulong Mga ninyo sa akin? pabor, oo. Wala eh. So, yun ang kinakapit nila. Pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging... Paano naging public? Paano naging plunder yun? Eh kahit, Grabe kahit mga taong karaniwan na hindi naman mga abogado, nagtataka, paano po kayo nadawit to sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Ewan ko kamo sa kanila. Pero mag-iimbento sila ng kahit anong iaakusa sa akin para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan yung pagdinig sa Blue. Pag ginawa nila yon, lahat ng senador dapat arrestuhan na nila dahil lahat naman ng mga senador at congressman ay mga ano yan, may mga tumulong, may mga nag-donate. Ribbon. Kasi maaring magdidinig sila. Kaya lang, membro pa ako dun eh. Kaya ayaw din nila siguro mag-participate ako kahit party membro. pa rin kayo ng Kung sakaling tatawag sila, nandun pa rin ako eh. Pero palagay ko, sa ngayon, dahil hawak na nila yung beat, talaga pong mapipinid na yung pinto ng pagdinig. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibing yan. Malilibing na po hanggang sa akala nila malilimutan ng taong bayan. Ewan ko lang, malilimutan ng taong bayan yan. Pero Sen, gaano kaseryoso? Isang ulan lang ng malakas at bumaha ng matindi, siguradong lalo na namang isidhi ang damdamin ng mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga lugar na grabe kong bahain. Hindi malilimutan yan ng mga tao. Ito, kasi nung isang araw, napanood ko rin po kayo na nagbigay kayo ng pahayag ukol sa ng posibleng pag-aresto nyo. Pero gaano sila kaseryoso? Ano hong nakikita nyong dahilan para talagang isakatuparan po itong pag-aresto sa inyo? Ang nakikita ko sa kanila, dahil alam nila na pagtama, ilalaban ko kahit saan kami makarating. Ay, opo. Ipinakita ko na nung nakaraan, yung CA, sinabi ko, mali po ito sapagkat nakalabag po tayo sa isang batas na tayo pa rin ang gumawa. So nakikita na lang sa huling pagkakataon kung ano yung tama, kung ano yung batas, pinipilit ko. Na ipaalam sa ating mga mamamayan. Ngayon, naharap tayo sa impeachment. Siguro iniisip nila kapag kakasama na naman yan, akala nila na naman, ako naman kasi wala akong papanigan dito kung ano yung totoong nalalaman ko, kung ano yung batas nalalaman ko. Palagi akong ganun eh. Consistent ako dun eh. Siguro pati yun ayaw nila. Well, kung nagawa po nila ito kay Senador Jinggoy, dalawa rin yung kaso sa inyo, indirect bribery at saka yung plunder. Indirect bribery kasama raw yung PD 46 pero magpinsang buo ito eh. Ano ho ibig sabihin nun? Tumanggap daw ako ng gift. Habang kayo ay nasa posisyon, congressman daw kayo ng time na yon, no? Oo, by reason of my position. Pinapaliwanag ko nga sa inyo, yung posisyon ko, wala sa lugar na ako ay magbibigay ng kahit anong may papangako. Dahil number 31 ako sa survey. Minsan nga, nagamit kong halimbawa kahit hindi tama, si Saito halimbawa. Yan, opo. Kunwari lang dito. naman. Opo, kasama natin dito. Kunwari lang naman ito, para lang maintindihan ng lahat. Simpleng paghalimbawa. Simpleng tao yan, pero alam niya na hindi sa tataya doon sa kabayo sa karera, kundihado yun. Ay, siyempre naman ho. Tataya siya doon sa llamado. Di ako llamado, number 31 nga ako eh. Kumbaga sa... Kulelet na kulelet. Kumbaga sa takbuhan ng kabayo, number 31 ako. Sino ang nasa matinong isip ang tataya sa number 31? Tapos pinadala ako 22, tapos bumagsak ulit sa 23. Sa makatwid, wala man lang ako sa Magic 12. Hanggang sa huling linggo ng kampanyahan noong time na yun, Sen, no? Number 22 pa rin ako. Sinong mag-aakala na mananalo? Sinong tataya sa akin? So, paano ko gagamitin yung posisyon ko? Yun ang pinipilit natin. Pero mag-iimbento sila. Nako. Yun na lang ang gagawin eh. Yun pong indirect bribery ay bailable. Magkahiwalay ba ito ng korte sa Sandigan Bayan o sa ombudsman? Magkakasama yun eh. Ganun Maaring iniwalay nila pero pareho lang ang magiging suma total niyan eh. Dahil sabi ko nga sa'yo,
Eh bakit pa ako magpipiyansa? Eh kinabukasan meron din plunder. Oo. Wala naman. Pero as of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 451, meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano ba na para kayo po ay... Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Opo. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin. Opo. Eh talagang ganyan eh. Ako naman ay dahil sa ginawa kong pakikipag laban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga mabigat. kababayan, Oho. eh nasa kanila po yun eh. Wala akong alam na aking nilabag na batas. Oho. Yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yun. Alam po ninyo, pinagdalhan ng malay-maleta. Oho. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong aarestuhin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Oho. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. sabi ni Ombudsman Boying, yung mga naunang sa niya pa, hinug na raw po ang kasong plunder para sa kanila. Nakita ko, unang-una, April 2026, nandun yung 5 kaso na nakalaan para kay Martin Romualdez. Opo. Isang plunder, isang indirect bribery, isang direct bribery, Oho. a violation of AMLAC, Opo. violation of RA 3019. 5. Oho. April 2026. Grabe, no? Na ngayon. Hindi ko lang alam ng date kay Joel Villanueva Oho. at saka kay Chis Escudero. Oho. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, Opo, hindi sa taong bayan. Ay yung piliting ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. At mapanagot. Kasi At sa mapanagot natin silang lahat. opo, Oo. mapanagot ang nasa likod talaga. ng Nasa lahat sa ng kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang aarestuhin po nila ako, Oho. eh, muli po akong nagsasabi na ako po ay sasama sa kanila ng buong pagpapasakop. Oho. I will not arrest. I will not resist Oho. the arrest. Eh pero habang pinakikinggan ko kayo, Sen, mabigat. Ako personally, mabigat sa logo po yun kung gagawin nila yan, Sen, ha? Alam ko naman, si Nelson nga, nakikita ko, lumuluha pa yung tao. Pero talagang gano'n, ha? At hindi ko kayo masisisi kung malulungkot kayo. Pero ganun talaga eh. Bilang tao, malulungkot naman. Lalong-lalo na, sa katulad ko, wala naman akong nagawang kasalanan. At yung ibang mali-malitang ang pinagdalhan, nandyan na nga ang mga nakaumang na lahat, ang mga Ebidensya. plunder cases laban sa kanila, pero hindi nila ginagalaw. Minabuti pa nila na baka sakaling ako pa ang mauna na maaresto. At ang hilala nga ng iba, baka mabsuelto pa po yun. Hindi ko ba? Di malayo yun. Di malayo yun. Mukhang, ano ba Grabe ito? talaga. Lokohan na ba ito? Sen, mukhang, sabi nga nung isa Harapan kong na narinig, mukhang inuunggoy na tayo. Planet of the Apes na ba ang Pilipinas ngayon? Hindi kasi, dahil nga siguro sa kinatatakutan nila yung multo na kanilang ginawa, pinagnakawan ang taong bayan, isip-isipo, nilimas nila ang salaping bayan Oho. na para sana sa serbisyo ng mamamayan. Pagkatapos, natakot sila sa multong ginawa nila, gusto nilang pagtakpan. Nako. So kung sino man ang magpapakabayani na yan na ituloy para sa ganun, makilala natin silang lahat, gagawa sila ng paraan para usigin ang tao na yan. Ako ngayon. So bakit kayo magtataka? Bakit kayo malulungkot? Dapat inasahan natin na gagawin nila sa akin yun. Ang dapat po siguro kayo ang pinagtatanggol nila, Sen, kasi kayo ang sumusunod at ipinagtatanggol nyo po ang Yung batas. nakakaalam ng katwiran. Oho, eh. Halimbawa, yung mga pulis, yung mga sundalo na nakakakilala ng katwiran, Oho. alam nila yun. Oho. Kaya lang, yung mga tao na nasa likod ng pagnanakaw na ito,
na ayaw nilang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan, ayaw nang makilala silang lahat, Oho. ay yan ang kinatatakutan nila. Ah. Kaya nangyari ang mga bagay na ito. Oho. Liwanag yun. Kaya itong pag-broadcast natin ito, malay ninyo, ito yung huli nating pag-broadcast Huwag sa araw na ito. Nako. Oho. Hindi ba? Hindi ka nakasalita. Mabigat sa loob, Sen. Pasensya na kayo, no ha? Mukhang ano, Nasagutan pa naman kita na ako ay magiging ninong ko kayo eh. sa kasal mo na 30 years anniversary yata yan, Jen. Ano? Mukhang hindi tama itong... So isa ka sa casualties dito. Oo. Hindi ko na itutuloy ito, Sen. Pwede ba? Huwag mo naman, i-postpone mo na muna yung kasal mo. Makakapaghintay naman siguro. Baka ako naman ang iwanan ng misis ko, hindi kaya. Siguro naman may papaliwanag Oo mo nga naman siguro. naman, di ba? baka naman... Sabihin mo, darling, pwede ba nating iliban muna ito? Kasi baka hindi naman magtatagal ito eh. Ang problema, yung venue, siningin na po ako, Sen. Ay, malit na bagay naman siguro sa iyo, di ba? Babawi na lang. Pero, hari naman, magkaroon ng linaw ng isipan kung sino man ang nag-iisip nito ng mga bagay na ito, Sen. At, anyway. Basta takot, Jen, Opo. maliwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ano man po yung gagawin nila. Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal Oho. at sa kanyang kalooban po ay doon ko na lamang ibinibilin ang aking magiging kapalaran, Jen. Sen, ang inyo pong mensahe sa mga taong bumoto sa inyo, naniniwala sa inyo, sabi nyo nga, baka hindi naman siguro huling broadcast. Hindi, Mabigat ang galo. sa buwan na ito siguro. Ayaw ko naman sabihin huling broadcast natin. Huling broadcast natin muna sa buwang ito. Ayun, Malay pwede mo po. naman, sa susunod na buwan, ma-open uli natin ito, hindi ba? Opo. At hindi naman ihinto ang programang ito, Jen, Oho. dahil nandyan naman kayo ni Nelson. Pero mabigat magprograma, Sen. Kung gano'n ang nasa likod ng isipan namin na mahirap magtanggol pala sa batas kapag ginagawa natin yung tama, ganito pa gagawin nila. Ay, naintindihan ko yun, pero alam ninyo na ang lahat naman ng mga bagay ay hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Diyos. Yun na bagay. lamang ano natin. Doon na lamang tayo babatay at sasandig dahil lahat ng pangyayari, gusto man natin o hindi, ay meron lahat paliwanag yan. Opo. May kadahilanan yan. At ang tanging nakakalam dyan, ang ating Panginoon Diyos dyan. Sen, ang inyo pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay, mga supporters nyo po, at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Laban lang, laban. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang.
alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban. Hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Salamat po sa inyo. Sen, bago lang tayo magtapos, inulan ako ng napakaraming text message ngayon. Nakatutok sila sa atin. Ang sabi nung isa, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kung ano man po yung gagawin natin, siguro. Tignan natin, ano ha? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. May mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation for in physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinika, and other enforcement agencies. So in the next few weeks, we will focus also on the bill. So we will request the senators to already proceed with their hearings na basa na yung mga members ng committees, na elect na rin yung mga chairman at vice chairman ng committees, so they can already proceed with conducting a hearing para pagpasok natin, tuloy-tuloy na yung mga discussions ng LEDAC bills and also other bills na priority measures ng ating mga senators. Unahin nyo yung blue ribbon, flood control. Anong inuuna nyo? Waling-waling. Yes, ma'am. Pwedeng tumalon na sa impeachment. Go ahead. Yeah. Okay lang. Sige. Hello. Ayun. Sir, kahapon kasi sinabi ni Senator Ping na napag-usapan daw po ng majority na si Senator Cheese yung i-elect niyo, sir. How did you go about this decision? I don't want to preempt yung presiding officer discussion. Pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. Para namang iniinsulto mo si halal nga lang bilang Senate President tapos bibigay mo kay Escudero. No? So, I don't want to preempt our discussion. So, magkakaroon kami ng discussion dyan. Pero sir, tama ba? You are okay if ever yun yung maging decision ng majority na si Senator Cheese ang mag-preside? Kaya pag-uusapan muna. Pag-uusapan. I cannot, again, I cannot Hindi okay sa kanya, huwag nang tanongin. preempt kung ano yung magiging discussion. But kayo, sir, you want to preside? We will discuss. No, we will discuss. But right now, as it stands in the rules, I will preside. Di ba? Ayaw nga niya kay Chis Ang kulit niya Ito yung naging answer. Kasi there are reports na parang yun yung naging usapan kay Senator Cheese kaya siya lumipat sa kampo po ninyo. Well, i-discuss namin, no, as pag-uusapan yan ng mga senators. No? So, again, I don't want to preempt the discussion, but we will have that discussion soon. Yung sa amendments na yung impeachment rules, wala nang problema doon. Kahit was approved na during dun sa 12 lang yung call na the question that Walang question doon. Walang question doon. Kasi may quorum naman eh. No? In fact, during that time, may quorum tayo and there's already established precedents na in the past, there are 8 instances wherein 12 senators lang ang determine ng quorum. Pero sir, yung sa session yung kahapon, yung mga election ng committee chairmanships, parang may mga inulit kayo doon? Dahil ba to, Wala naman. Yung mga binanggit na pangalan na chairmanship were only manifestations. Kasi nag-elect na in the past, tapos minanifest lang. And then, ang importante doon yung election ng mga members. Yun ang pinaka-importante. hindi siya inulit dahil may 13 No, number? if you listen to the motion ni Senator Zubiri, it was a manifestation on the part of the chairman. And then the members ang election. Sir,
since may pending question before the Supreme Court, hindi kayo na mabother na later on kung magkaroon ng Yan. adverse ruling, will that affect? Wala naman TRO. If the Supreme Court thinks that there is irreparable damage, mag-issue yan ng TRO. So wala naman TRO na in-issue. So in the absence of a TRO, tuloy-tuloy lang Pero trabaho. I mean, in the, sir, na magkaroon ng decision ng Supreme Court, tapos the decision will affect the impeachment proceeding dahil nga based dun sa kung mag-iiba kayo ng presiding officer based on that 12 member na court. Wala naman. Tuloy-tuloy lang yung trabaho, no? Wala namang in-issue na TRO. Sir, good morning, sir. May sinasagot discussion na kayo. Initial discussion with the minority. Kahapon, minanifest na nila kung sino yung minority leader Yes. nila. Nakausap na po ba kayo? Nag-text man lang ba sa inyo minority may leader? mga nakausap ko yung mga pumunta kahapon, but in the next few days, will endeavor to talk to the different minority members. Like I said in the past, bukas naman yung ating pintuan, bukas yung ating tanggapan para makipag-usap. But I really appreciate yung mga minority members na nandoon yesterday. Give me a chance to talk to them, to also set the direction na mag-uumpisa na ng trabaho. And in fact, yesterday, naging very lively yung debate doon sa anti-hospital detention bill. No? So, ganun yung mga discussion na gusto natin in the next few weeks. And then I had also conversations with Senator Lauren Regarda regarding yung ibang mga priority measures niya. Ang maganda rin na-appoint na 3 minority members as chairman. No? Si Senator Bongo as chairman of the Sports and Youth Committee, si Senator Mark Villar, chairman ng very important banking committee, one of the most important committees in the Senate. And then si Senator Camille Villar was appointed also sa government corporations. Importante rin yan. As we all know, kailangan rin na yung mga government corporations accountable rin sa kanilang responsibilities. No? Sir, dun sa issue ng quorum, ng conviction threshold, mas dumarami yung nagsasabi na baka dapat ibaba dahil hindi na nga 24 yung within the jurisdictional Well, my power. opinion, it's malinaw ang constitution, no? 3/4 of all members. So that's is 16. So in my opinion, we have to follow the constitution, no? And sorry, 2/3. Correction, 2/3 of all members, no? Very clear ang constitution dyan. Pero pag-uusapan nyo yan, sir. Is the Senate Impeachment Court open to probably a motion para ibaba ang threshold? Well, I cannot predict kung anong mga I cannot predict kung ano yung mga issues na lalabas doon, but as far as I'm concerned, I will uphold what is written in the Constitution. Sir, sorry, segue lang ako sa the Senate was under attack. Kahapon ng DOJ nag-press con, sabi po ni Secretary Vida, the Senate was not under attack. Kayo po, ano ang I have to tingin read niyo the doon? final report, no? Ano ba yung context nung kanyang statement na yon? Alam ko very sensitive yung issue na yan, so I would read the final report. I'm not very sure kung yung statement na yan is out of a partial report or out of their discussion, but it's important for me na makita na yung final report. No? I've discussed this with members of the OSAHA. Nag-meeting na kami. Very sensitive topic yan sa kanila, no? Kasi sila directly involved. So I don't want to discuss anything beyond what is coming out of that official report, in fairness to OSAA, no? And in fairness to the people involved rin. Sir, up to what extent will the Senate cooperate with DOJ, with NBI? Kasi sabi po ng DOJ, papapanagutin yung mga tumulong daw kay Senator De La Rosa to escape the Senate. Ang pinaka-importante sa akin, dapat independent at impartial investigation. No? That's the most important. That's why sabi ko, kasama dapat sa investigation ang Senado. No? Kasi nga, dito nangyari at involve yung mga personnel ng Senado. But having said that, it has to be impartial. No? At kung merong mga personalities na nagkamali o personalities na merong direct involvement dito sa nangyari,
then kailangan may accountability. No? So we will exact accountability as well. But having said that, no, I need to read the final report para alam natin yung personalities involved. Sir, Cooperating, yes, we will Sir- be cooperating. pushing it further, sir, yung issue nung sa threshold. We understand, sir, na gusto nyo masunod yung sa Constitution. Pero, sir, kasi yung ngayon may issue ng warm bodies na available during the impeachment trial. So, are you in any way open to discussing, sir, na ibaba talaga yung threshold? Kasi, sorry, sir, pero may possibility pa kasi We may cannot ibang preempt maayos. kung anong sasabihin ng Bakit gigil na gigil kang ma-impeach yan, no, VP Sara? Ba't ito nagtatanong na to? Nakalagay na nga na 2/3 eh. prosecution. We cannot also preempt kung anong sasabihin ng ibang mga senators. I can only state my opinion, no, on the matter. That even if lower yung number ng warm bodies, you will adhere to 2/3 of 24? Ako, at least my opinion, no. I don't know with the others. Hindi ko pa sila nakakausap on that matter, no. Sir, isa na lang. Sir, gaano kahalaga na makausap niyo si Senator Alan Cayetano para sa inyong Senate presidency, knowing na siya yung pinalitan niyo at para sa mas united na Well, ginawa ko kahapon, I reached out to all of the members, including the minority members on the floor. Kinausap ko si Senator Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Lauren Legarda, Senator Pia. We had a very long discussion. Si Senator Bongo, yesterday, kausap ko rin siya. And that's why nga na-elect siya kaagad as chairman of the Youth and Sports Committee, no? Because yun naman yung kanyang advocacy. So, yan naman ang gusto natin, no? Makabalik sa trabaho. And even si Senator Joel yesterday, very clear naman yung kanyang direction is to go back to work. In fact, Kumusta na yung kaso ni Senator Joel? Matutuloy pa ba o hindi na? Mukhang malabo na dahil sumapi na. siya yung pinaka-productive yesterday on the floor, no? Sponsoring bills, sponsoring resolutions, and yan talaga ang trabaho namin, no? We have to go back to our normal programming. You plan to reach out to Senator? Yes, I plan to reach out to all, no? To all. After I've talked to Senator Camille Villar yesterday, we talked to also. Kaya rin na Bakit kaya itong mga media, di mo lang tinatanong to si ano, kung kumusta na yung kaso ng mga lumipat, Escudero sa kanitong si Villanueva. appoint siya as chairman of the Government Corporations Committee, which is a very important committee dahil we're also looking at implementing the optimization bill and kasama doon ang GOCCs. Do you see the need for a caucus, especially dahil malapit na Yes, dadating rin tayo dan. In fact, we will have an all-senator caucus before the impeachment. Sir, di pa nagko-congratulate sa si Kanan. Okay? Personally, wala pa, no? Wala pa naman, but yung mga ibang senators like si Senator Lauren, nag-usap kami kahapon at maganda naman usapan namin. Wag na natin lagyan. Senwin, may mga lilipat pa bang mga ibang senador papunta po sa majority? Sino-sino po kaya? I cannot preempt rin kung ano yung kanilang magiging decision. But one thing for sure, sa mga nakausap ko, even in the minority, they want to go back to work, no? And si Senator Camille Villar, isa siya sa mga gusto nang to buckle down to work. But sir, what do you make of the absence pa rin ng ilang minority senators kahapon sa session, sa special session? Sorry, galing ako gym eh. Yeah, nauhaw. Hindi ako nakainom. Para mawala yung stress. Oo. What's the question again? Yung absence sir nila kahapon. Well, I don't want to put any meaning to that. Even before the special session, nanawagan tayo na dumalo yung ating mga kasamahan dahil marami tayong mga importanteng measures na pag-uusapan doon. I'm very happy yesterday na yung CA na-approve yung 85 na DFA personnel and 5 generals. In fact, yung 85 was pahabol yun. No, I have to thank si Senator Ping Lacson kasi siya talaga nag-push yun. Yung original na direction was the 5 generals, but si Senator Ping Lacson pinush na yon malagay sa agenda kasi
ang DFA, kung hindi mako-confirm mga ambassadors natin at ibang mga DFA personnel, hindi magkakaroon tayo ng representation sa ibang bansa. Yung iba naman hindi ma-promote, no? So na-stall yung promotions, tsaka na-stall yung mga diplomats natin sa iba't ibang embahada, no? So I thank Senator Lacson for making sure that those 85 DFA personnels were confirmed, no? SP with your election po kahapon, what do you think should happen with sa pending petition po nila Senator Alan questioning the June 3 session? Well, naka-file na yun sa Supreme Court, no? And nasa kamay na yan ng Supreme Court on how to deal with it, no? So we'll leave it with them. But should it be mooted, sir, with your election as SP? I cannot predict what the Supreme Court will come out with, no? But the Supreme Court is no, it's a very fair body. Traditionally, it respected the processes of the Senate. So we'll leave it with them. Sir, are you confident that you will be able to hold on to your position until 2028? Kakaupo ko pa lang, yun na kaagad din. Kasi Ako naman, honestly, I serve at the pleasure of our colleagues, no? Hindi naman ako Colleagues. kumbaga nasa kanila yon, no? Sa mga colleagues natin. And like kilala niyo naman ako, whether Senate President or not, I will work for the Filipino people. Sir, kasi ang ano sir ng public, kung kakayanin pa ba after ng matapos yung binanggit nyo nga, Senate Flix, then another episode or another season ng Senate Flix na naman in the coming months? Ako ang sentimento na nakukuha ko sa ating mga kasamahan, gusto na nila rin bumalik sa trabaho no? Stressful din nangyari sa lahat hindi lang naman sa akin or sa ilan na senator, lahat na stress no? So they want to go back to the regular programming, which is legislation, debates, resolutions. Hindi kami magkaka-agree on many things, hindi rin kami we will not have the same position on many things. Pero ang position namin is certain na lahat kami gusto namin magtrabaho na. Hindi man kami mag-agree on certain bills and resolutions, but at least napagdebatihan natin at napag-usapan natin. No? At kung maaprubahan, mas maganda. Kung hindi, then that's legislation. Legislation is hindi lahat ng gusto mo nakukuha rin no? So at least napag-uusapan, napagdedebatihan. Sir, will the committees be able to hold hearings during Yes, the break? they can. Kahit na wala pa po yung ibang Ang quorum members is only one. No? So mayroon silang isang senator, pwede na silang mag-hold ng hearings. Kahit wala pa pong assignment ng yung mga minority members. Pwede na sila mag-hold ng hearings. They can get information, they can conduct pwede na sila mag-organization rin, pwede na. No? Sir, meron bang effort on the part of majority na madagdagan po yung 13? Kasi considering the fact na medyo manipis pa. Of course, we're very open. No? Yung majority is very open to welcoming other senators to join the group. Ang aming layunin ay magtrabaho to put the Senate back on track in terms of working on important bills. Ang priority ko ngayon, LEDAC. In fact, later on, I have a meeting with the team to narrow down the LEDAC bills. No? Kasi we only have 2 years to go. Ang cycle ng isang bill is more or less 1.5 years to 2 years. Alam niyo naman yan. No? So we barely have enough time to finish the bills. So kailangan talaga, kaya yesterday, pag may bills, talagang I talked to the chairman, I talked to the people who will debate para makita natin kung ano yung pwede nating solution and matapos yung bill. Pero sir, sa style ng leadership nyo, meron bang in-expect na major changes? Gusto ko yung style ni Senator Cheese. No, malinis yung banyo, malinis yung garden, no, mabango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, hiningi ko sa supplier niya. Yung kay SP Soto ba, no? Hindi. Ay, dyan. Ng pabango no? So, but ang tao kasi, lalo na mga bisita natin, hindi naman nila alam yung rules of the Senate Ang first impression nila, malinis ba yung banyo, maganda ba yung garden, maliwanag ba yung ano.
yung Senado. So those are the basics. Nung mayor ako, alam ni ate, nung mayor ako, ganun rin ginagawa ko kasi image ng Senado yan. No? So that's one thing I learned from SP Cheese. Na importante yung image. It might be trivial, no? Parang walang hindi importante, pero in the eyes of the public, importante yan. SP, in case na ma-elect nga si Sen. Cheese na presiding officer ng impeachment court, bakit okay lang sa'yo? Sinasabi naman ng mga kasama mo na competent. Let's wait, guys, kasi pag-uusapan pa yan. No? Let's wait. It will be a discussion. Pero sir, yung BICAM ng budget mananatiling talagang open sa public. Yes, I talked to Senator JV this morning at napag-usapan na namin yung budget process. The BICAM will remain open. The documents will be uploaded like last time. Yung mga transcripts uploaded rin real time. So lahat yan ipapatuloy ni Senator JV. Sir, kahapon po nag-post si Congressman Pulong Duterte. Sabi niya, may info siya na naglabas na raw may in-issue na warrant ang ICC for Senator Bongo. If ever lang, sir, na totoo yun, and Senator Bongo will seek the help of the Senate, can he expect the same yung binigay kay Senator Bato na protective custody? Yan. Wala pa akong nakukuhang information na ganun. So it's very difficult to again, it's very difficult to preempt. No? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. No? So, sa ngayon, sir, di ba kasi parang sinasabi nila, kapag may session, hindi pwedeng mag-aresto sa Senate. May ganun mga asahan si Senator? Ayoko magsalita in advance kung wala pang information. Mahirap, no? Mahirap. The situations vary. No? So it's very hard to answer and then iba naman yung situation. No? At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. O maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.